قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Taqabul al-alfaz, pagtatapatan ng mga salita. Kumbaga sa atin na bawat salita mayroong katapat ng salita. Sabihin ng katapat, no, maaaring kabaliktaran, yan, o maaaring kasalungat, hindi na so kabaliktaran ng kasalunatan, magkasalungat, no. At maaari rin tinatawag na magkasing kahulugan. Hindi man natapatan ng salita. At taqabulu huwa an la yajtami'a lafdhani fi mawdu'in wahid. Ang taqabul dito, ang tapatan ng salita, yani taqabulul alfaz. Ang tapatan ng mga salita, yani dito sa mate, ay yakong huwa siya na taqabulul alfaz. Tapatan ng mga salita, alla yajtami'a na hindi. Original yan an, la. Alla hindi yajtami'a mag-ipon, maipon. Lafdhani dalawang salita. Fi mawdu'in wahidin sa lugar na iisa. Sa lugar na iisa na pangungusap na isa. No. Fi zamanin wahidin, no, sa panahong iisa. Hindi man nataqabul. Ang tinatawag na taqabul sa ilmu ng mantik, kasi yung kanina yung translate natin, Tagalog yun, taqabul, tapatan, no. Pero ang kahulugan niya sa mantik, na huwa siya na tapatan, taqabul, alla na hindi yajtami'a maipon lafdhani dalawang salita. Yani lafdhani dito, yani dalawang salita na magkatapat. Hindi sila maipon fi mawdu'in wahidin sa iisang lugar o kaya iisang talakayan, fi zamanin wahidin sa iisang panahon. Disirang Timothy Gombrano. Sana halimbawa, mislu hadirin wa ghaibin. Tulad ng hadir. Hadir, nandito. Ghaib, wala dito. Pwede ba yung maipon? Si Zaid nandito at wala dito. Pwede mo sabihin yan? Hindi pwede sabihin. Bakit? Kasi yung salita ay no, magkatapat. No. Yung nandito at yung wala dito, na magtapatan yung dalawa na yun. Hindi yan pwede sabihin sa iisang mawdu o kaya iisang talakayan. Ito ba pero? Mutakallimin, wala mutakallimin. Nagsasalita at hindi nagsasalita. Hindi yung pwede. Nagsasalita, nakakapagsalita, wala mutakallimin, hindi makapagsalita. Si Zaid nakakapagsalita, hindi makapagsalita. Ito na doon. Hindi yung pwede maiipon sa isang panahon. Sa isang panahon na dito makapag-active. No. Tapos, ibnin wa abin. Anak at tatay. Ayun. Ibnin wa abin. Anak at saka tatay. Na yung ganyan na hindi yan pwede. No. Hindi yan pwede magka-isa-isang panahon. No. Si Zaid ay anak at tatay. No. Pwede yung salita natin kasi halimbawa anak siya ng tatay niya. Ganun, no. Pero ang tinutukoy niya dito, no. Yung tatay, siya na si Zaid. Tapos yung anak, siya rin si Zaid. Pwede ba yung mangyari? Hindi. Hindi pwede mangyari. Ayun yung tawag na pag mayroong mga salita na ganun na mayroong mga dapat na maunawaan. No. So kailangan natin dito malaman bukod doon sa makhum at saka masadap na meron kang mga salita na minsan magkakatapatan sila. Na nagiging sanhi na yung istidlal mo na mali. Ayun. Di magsasabi ka si Zaid anak na, tapos siya kayo tatay. No. Kung sasabihin mo na iba yung ibnon, iba yung abot, problema ro. Nagiging na yung isang tao. Tapos sa pagsasamahin mo, tatay na siya. Si Zaid, siya na yung tatay, ibnon, siya din yung anak. Ano ba yun?
aswada wa abyada, itim at saka puti. Tulad ng itim at saka puti, sa isang pagkakataon, hindi mo yan pwede paghaluin. Mislu hadhihi al-alfadhi, ang lahat tulad nitong mga nabanggit na mga salita na tusamma, tinawag siya na mislu hadhihi al-alfadhi, mutaqabilatan, no, magkakatapat. Kung gano'n, fal-mutaqabilani, na yung dalawang salitang magkatapat. Yani fal-lafdani al-mutaqabilani, yung dalawang salitang magkatapat, na huma silang dalawa na al-lafdan al-mutaqabilan, na al-lafdani, dalawang salita, al-ladani, yung la yajtami'ani, hindi pwedeng maipon silang dalawa fi mawdu'in wahidin fi zamanin wahidin. No, sa isang kalagayan, mawdu' wa zamanin wahidin at isang panahon. No, yung mawdu' na maganda kalagayan na lang. No. Kung ganun, wa taqabulu salasatu aksamin. Ang taqabul, ang tapatan na ito ay may tatlong bahagi. May tatlong bahagi. No. Unang-una, taqabul salbi wal ijab. No, yun yung tapatan ng salbi may nafi, wal ijabi at walang nafi. Sagot nyo ito. Ano yung halimbawa natin kanina? Mutakallimin la, mutakallimin. Nakakapagsalita, hindi makapagsalita. Paano sabi mo na? Ang sabi mo na, nakakapagsalita tapos at pipi. Nandito ko tagay. Nandito na hindi yun pwede magkakaliw. Kaya lang na dito na ginamitan niya ito ng salbi at saka ijab. Bakit? Kasi merong mga salita na si Zaid, no, kumakain pero hindi sumusubo. Aliw. Ano yan? Pwede ba yung naipon sa isang tanong? Hindi. Ikaw kumakain tapos hindi sumusubo. Yun ang tinatawag na taqabul. No, as-salbi wal ijab. No, sumusubo tapos hindi kumakain. Ano yan? No. Hindi yun pwedeng magkaisa sa isang tanong. Kung sabihin mo, sumusubo ngayon, no, tapos kahapon hindi kumakain. Pero kung sa isang kalagayan, isang tanong, hindi pwede mangyari. Ayun ang tinatawag na kuwan. Nahu insanin, wala insanin. Halimbawa, tao at walang at hindi tao. Si Zaid ay tao at hindi tao. Paano yun? So, yung gano'n na salita, kapag dumating yun sa pangungusap, hindi mo makakuha ng istidlal. Hindi mo makukuha yung naisin mo kasi yung salita na yun may tatapatan. So, alam mo na yung pabigya, yung pangungusap mo, alam natin na yung pabigya natin, yung pangungusap natin, ay wala sa tamang pagkakasabi. Hindi na sa tamang pagkakasabi, hindi wala kang makuha. Kasi alaman, napagsamahin mo sabi mo, si Zaid ay tao at hindi tao. Ano eh? Yung magtaro. Wujudin, la wujudin. Meron at hindi meron. Si Zaid ay meron at hindi meron. Si Zaid ay umiiral at hindi umiiral. Ilan yung pamaikuha. Yung wujudin, na yun yung ijab. Ano yung ijab? Walang nafi. Yung la wujudin, yun ang nafi. O kaya salbi at tawag natin ito. Fala yakunu syai'u insanan wala insanan. Na hindi pwede maging asyai'u yung isang bagay, insanan, tao, wala insanan at hindi tao. Ito pa kayo bro. Fi anin wahidin sa iisang panahon. Fi anin sa panahon, wahidin na isa. Sa isang panahon na dito buloy, yung sasabihin mo, yung tao na hindi tao. Kama annahu, no,
tulad, annahu katotohanan, no, annahu, annal insan, o kaya anna shay, la yakhlu, hindi mabakante siya na shay, min ahadihima, mula doon sa dalawang halimbawa natin. Ang dalawang halimbawa natin, insan, wala, insan. No, hindi mabakante. Paano hindi mabakante? Ibig sabihin, pag sinabi mo yung isang bagay, halimbawa si Zaidon, sasabihin mo, insanon, la insanon, pipili ka doon. Kasi hindi naman pwedeng sinabi mo si Zaid. No, na hindi naman tao. O kaya tao naman, hindi naman pwedeng kitabi. Aliw, kailangan pipili ka doon sa isa. Ibig sabihin, hindi mabakante yung shay mula doon sa dalawang magkatunggali na salita. Doon sa nagtatapatan na salita. Pag sinabi mo Zaid, maaaring sabihin mong tao, maaaring sabihin mo hindi. Tao ito. No. Pero kung pagsasabayin mo yung dalawa na yun, nandito ka kayo. Huwag mong gayahin yung mga bugtong. Hindi hari, hindi pari, nagdadamit ng sari-sari. Sabi mga tipaklit, mali. Ayun. Hindi hari, hindi pari, nagdadamit ng sari-sari. Ano yan? Ha? Sampayan. Gano'n. Hindi naman siya hari, hindi naman pari, pero ang gamit niya, sari-sari. Yun na tutubad, yun na tututog, yun na nakikimot. Nandun pa yung bra at panty, pati yung butas na panty nandun pa. Butas na bra nandun pa, pati yung break pa, yung boxer. Langon nandun. Di ano? Kung malaki yung sampayan, lahat ng gamit na pwede ilagay doon. Pati jacket na pati. Langon din. Susunod yan sa mga isa-isa. Ayun ay kuwan yun. Bugtong yun. Ayun. Pero dito sa mantik, no, dito sa mantik, ang gusto niyang ipalam kung hindi siya tao, na ibig sabihin, tao siya. Yan. Kung hindi siya tao, ibig sabihin, tao. Ibig sabihin, hindi mabakante mo sa dalawa. Halimbawa, sabi mo, Zaidun, no, insanon, wala insanon. Si Zaid ay tao at hindi tao. Dito ko pa, yung gano'n na pananalita, maling salita. Bakit? Kasi yung tao at hindi tao, hindi pwedeng maipon sa isang panahon at isang kalagayan. Kung gano'n, sabi niya, no, wayusammal mutaqabilani huna, at tinawag at pinangalanan al-mutaqabilani ang dalawang nagtatapat na salita. Huna dito sa taqabul salbi wal ijab, an nakitaini, magkasaluhan. Nakitaini magkasaluhan. Hindi magkabaliktaran, magkasaluhan. Hindi pa natulog pa kayo, magkasaluhan. Magkasaluhan. Wa yumkinu ta'rifuhuma, at maaari na itarif silang dalawa si taqabul salbi wal ijab bi'annahuma, nakatotohanan silang dalawa, al-lafdo, ang dalawang salitang, al-nadami, yung la yajtami'ani, hindi maipon silang dalawa, ma'an, sabay, fi mawdu'in wahidin, sa kalagayang isa, wa fi anin wahidin, at sa panahong isa, wala yartafi'ani, at hindi mawawala silang dalawa, anhu, mula sa kanya, anhu anishay, fi anin wahidin, sa isang panahon. Sino ang siya? Halimbawa, si Zaid, no? Zaidun, insanon, wala insanon. Si Zaid ay tao, hindi tao. Dito na dito ito pagay. Pero pag pagsabayin mong alisin yung dalawa na yun, hindi rin pwede. Bakit? Kasi mawawala yung qadiyya. Kuda sa qadiyya. Kailangan mag-iwang ka doon sa isa. Ibig sabihin na pumili ka. Na kung nakapili ka na doon sa isa, halimbawa sabi mo si Zaidun insan, si Zaid ay tao, nandun ka lang, yun na yung tinatawag na qadiyya. Sagot nyo ito? Dito nitutuan sa qadiyya. Yun na yung salita, o kaya yun na yung pangungusap na doon ka kukuha ng iintindihin. Halimbawa may magsabi si Zaid ay tao. Si Zaid ay tao. Pwede ka nga mahulugan, pwede ka nang makakuha ng istudlal,
na pwedeng ang tinutukoy niya si Zaid ay tao, ay talagang ang ugali niya ay ugali tao. O kaya ang kanyang patakaran ay patakaran pang tao. Kung sasabihin mo naman ang napili mo, Zaidun la insanun, si Zaid ay hindi tao, no. Na yun ay tinatawag na parang sinasabi mo na si Zaid ay meron siyang patakaran na hindi patakaran pang tao. Meron siyang ugali na hindi ugali tao. Pero kung sasabihin mo, insanun la insanun sa isang salita, mali yung salita. So dahil mali yung salita, hindi ka makakuha ng isita. Malilibat. Taqabulul lafdhaini. No, taqabulul lafdhaini. No. Pangalawa, sabi niya, taqabulul lafdhaini, tapatan ng dalawang salita. Bihaysu, sa palagay, la yumkinu, hindi maaari, ijtima'uhuma, maipon silang dalawa na alfaz, lafdhain, ma'an sabay, fi mawdu'in wahidin, sa isang sa kalagayang isa, fi anin wahidin, no, sa isang panahon, ma'imkani kasabay, imkani maari, khuluwil mawdu, no, khuluwi, no, mabakante al mawdu'i, yung bagay, yung mawdu'i, yung mawdu na yisumaku. Okay, yung tinatalakay. Mawdu'in na ito na yung shay. Anhuma, mula sa kanilang dalawa, ma'an, sa iisang panahon. O kaya sabay, fi anin wahidin, sa isang panahon. Wadhalika kalbayadi wassawadi. Halimbawa noon ay tulad halimbawa ng puti at itim. Yung bagay, yung bagay, sabi niya, kung sasabihin mo yung puti ay gulya yan. Hindi ka tulad ngayon na meron ng mga katawagan. Ito halimbawa lang ng una. Halimbawa lang ito, no? Una. No. Magbigyan lang tayo ng ibang halimbawa tulad ng buhay at patay. Magiging na buhay at patay. Anong kabaliktaran ng buhay? Patay. Anong kabaliktaran ng patay? Buhay. Magkabaliktaran yan. Tinatawag na magkabaliktaran yung dalawa niya. Kasi nung una, na yung itim at saka puti, hindi nila pinagahalo yan. Kasi yung mga panahon nila. Kumbaga, yung pintura, halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin na itong blackboard, na itim na blackboard, o kaya puti blackboard. Sa isang panahon, itim na puti pa. Hindi mo ito mapapul. Hindi mo mapagsabay. Wala na halimbawa ng buhok, itim na buhok, itim na. Hindi pwedeng sabihin mo, puti. Sabi mo yung logic, yung pilosopo mo, yung pamimilosopo mo, sabi mo kalahating puti, kalahati yun, hindi yung buhok. Aliw. Hindi yung buhok, kalahati lang. Meron na. Meron na sabi na stripe. Aliw. Stripe, meron ng salitang stripe. Kasi naman, ito namin lugar yun. Merong stripe na puti, at itim. Pag sinabi stripe na puti at itim, na magkahalo na doon yung puti at saka itim. Pero ang gusto niyang sabihin, na sa iisang panahon, si puti at itim ay hindi sila pwede magsama. Ibig niya siya. Pa'innal bayaba wassawada, nakatotohanan si puti at si itim, na la yajtamihani, hindi maiipon silang dalawa, fi shay'in wahidin, sa bagay na iisa, fi zamanin wahidin, sa panahon iisa. Fala yakun shay'u abyada wa aswada fi waqtin wahidin, na hindi pwede, hindi magiging asyay'u yung bagay, abyada puti na, wa aswada itim ba, fi waqtin wahidin. Katulad ng mga negro, Anong tawag mo sa mga negro? Itim o puti? Itim. Now, so hindi pwede sabihin mo, may nakita akong negro na itim puti. Itim at puti. Itim na puti.
O man, kung may nakakwento, may makarinig ko na salita na tinutulanan. Yan o. May nakita akong isang buhok na puti at itim. Kung ang tinutukin mo na yung hati-hati sila, okay. Pero kung yung sabihin mo, sabay sa isang panon, dito. May mga ganyan ng mga bagay talaga. Kailangan na, kaya dapat natin intindihin na yung magkabaliktaran na hindi pwede magkaisa sa isang sitwasyon. Di ba kapag-pubunutan? Uad na si Salwa ng Muli. Kasi sa anuan ng Muli, sa kabilang buhay, na lahat ng mga nangyayari doon ay lahat na sa pudrat ng mga. Alam ko sa pudrat. Kasi dito na hindi ka makakakain ng kanin kung hindi ka magsahin ng bigas. Ito hindi. Ariyo. Kung hindi ka magsahin, kasi sa salita natin, hindi mo pwedeng pagsabay yung salitang bigas at saka kanin. Pag sinabi mong kanin, alam na kung ano ang kanin. Pag sinabing bigas, alam na kung ano ang bigas. Napalagin si Salwa ng Mori, wala akong magic. Ariyo. Kumain ako ng mangga, pero durian. Ariyo. Ay, ito na ako grato ko. Pagdating mo na sa kabilang buhay, nakakain ka ng mga bunga doon na ngayon kinain mo. Naiisa. O man sa tinalibus ka, kinain mo ng mangga. Umaya pag kinuha mo na naman, pumitas ka na naman, nagkakalwa ka ng durian. Kasi halimbawa may pinitas mo, no? Pagtanggal mo, meron na namang bago. Kasi nananalay tayo sa pudrat. Pag once sa pinitas mo, nalilit mo, pagtingin mo na nandun na. May kapalit na doon. Ngayon, ang mukha niya mangga, lasang mangga. Tapos yung pumalit doon, mukhang mangga, pero lasang durian niya. Pero tumagpulo na sa kabilang mo, hindi dito. Bakit kaya gano'n? Kasi doon sa kabilang buhay, para hindi ka magsawa. Tulad dito, pag bihon, hindi na nagbabago, lasang bihon pa rin. Kahit ano pang gawin mo, kahit lagyan mo parang mo, kung bihon pa rin. Ayaw! Nandun na di. Pagkakain ka doon, diba? Parang kumbaga na parang luto yung pwede fried chicken, pwede adobo, ayaw. Yung bagay na, may isa lang, ayaw. May isa lang. Pero, napakaraming luto ang pwede mong gawin. Waqad yartafi'u al-bayad was-sawad at minsan, yartafi'u na aalis. Al-bayadu ang puti was-sawad at itim anhu al-shay mula sa bagay fi zamanin wahidin sa isang tanong. Tanggalin naman yung itim at saka puti. Ano magiging siya? Halimbawa magiging dilaw. Dilaw na po. Problema doon. Basta hindi puti, hindi itim. Yun yung pwede tanggalin. Yung kanina kasi, hindi matanggal yung isa. Halimbawa kanina sabi mo, nagsasalita, hindi nagsasalita. Sa isang panahon, halimbawa si Zayd nagsasalita, hindi nagsasalita. Sa isang panahon, iman to. Si Ustad Mulbi, hindi nagsasalita, paano yun? Ganun to. Kumbaga, nasabay doon sa panahon na yun, hindi yun pwede mangyari. Na yun ay tinatawag na nakit. Kasi hindi mo pwede iwanan yung isa. Kasi kung iwanan mo yung isa, hindi ka makakabuo ng pangungusap doon. Hindi ka tulad dito, mag-iwan ka ng isa, si Zayd ay itim. Anong iniwan mo? Puti. Na nakabuo ng pangungusap, hindi. Nakabuo ng pangungusap. Na pag sinabi mo, pag tinanggal mo yung dalawa, yung puti at saka itim, hindi ka kulay ka. Diba? Kulay ka. Ito ang tinatawag na din magkabaliktaran. Bi'an yakuna ash-shay'u ahmara. Halimbawa, yung bagay, ang lagay ng bagay ay ahmara pula, masala. Wa yusamma hadha taqabulu at pinangalanan itong ganitong tapatan ng salita taqabula qaddaini taqabul tapatan ng magkabaliktaran. Kung ganun wa yu'rafu diddani at makikilala ang magkabaliktaran
bi'annahuma katotohanan silang dalawa na adidani magkabaliktaran, al-amroni dalawang kalagayan, al-wujudiyani na meron silang dalawa, al-ladani yung la yajtami'ani hindi maipon silang dalawa fi zamanin wahidin sa panahong isa. Wa qad yartafi'ani pero minsan yartafi'ani natatanggal silang dalawa. Sabay silang wala. Doon sa isang bagay. Hindi katulad yung kanina nakita no, yung magkakaroon natin naman yun, magkasalungan, hindi na magkabaliktad na. No, parang yung piso no, yung sabi nila kara o cross. No, kung hindi kara, cross, hindi pwede sabihin mo buwan. Bawat meso si Epistebi na nung tumayo yung pera na lagi hindi naman matatawag na kara, hindi naman matatawag na cross. Ariyo. So, ibig sabihin, natanggal sila dalawa. Ariyo. Halimbawa, inagis mo yung pera, hindi ka lang kung sakme. Pagbagsak na nakatayo yun eh. Anong tawag mo doon? Kara o cross? Ha? Anong tawag mo doon? Hindi mo masabi. Ariyo. Hindi mo masabi. Kung kara o cross yun. Bakit? Kasi tanggal silang dalawa. Nagpapakayo yun. Kaya kasi iba na ang tawag mo sa gilid niya. Isinsilyo. Ariyo, para madali, sensitive, bari, ariyo. Pwede silang matanggal na dalawa. Pangatlo, takabul lafay, yung tapatan ng dalawang salita. Bihay sula yung kino, sa palagay, la yung kino, hindi maaari, an yuta'akkala, na maisip yung isa sa kanilang dalawa, bidunil akhari. Nawala yung isa. Hindi, kumbaga na hindi maakala. La yumkinu, hindi maaari. An yuta'akkala na akalain ahaduhuma yung isa sa kanilang. Kumbaga na hindi maunawaan yung isa sa kanilang dalawa. Bidunil akhari, nawala yung isa. Sana halimbawa, badalika ka-zawji o zawja. Kapag tinawag mo yung tao na may asawa. Halimbawa si Zaid, halimbawa, may pagtagalog na ba? Sabihin mo, si Zaid, husband, asawa na lalaki. Halimbawa, maniniwala ka ba na mayroon siyang asawa na babae? No. Ibig sabihin, hindi mo maisip na kapag sinabihan mo yung tao na murid, ayun, nababagod ba ka nila ito eh, wala namang murid na hindi nag-aaral sa turin. Diba na? Nakatulad ng estudyante, hindi ka nakapaknilisan dun sa school. Nakano ka natatawag ng estudyante? Ibig sabihin, yung dalawa na hindi pwede maghiwalay. Diyan, hindi pwede maghiwalay yung dalawa na yun. Kaya sabi niya, hindi akalain na yung isa doon sa dalawa na wala yung isa. Hindi mo maisip. Kumbaga na hindi malagay sa isipan yung isa pero wala yung isa. Paano yun? Ka-zawji o zawja. Tulad ng asawa ng lalaki, asawa ng babae. Kapag sinabi mo yan sa tao, naniniwala ka na meron siya asawa. Wal muallimi, wal muta'allimi. Muallim nagtuturo, no, at saka muta'allim, hindi, nag-aaral. Hindi mo matawag yung muta'allim, yung muallim na nagtuturo, kung hindi naman. Kung wala naman siya, is estudyante. Na hindi mo rin matatawag yung estudyante na estudyante kung wala nagtuturo. Sama na sulagi, buwan na hindi makapaglang. Itong dalawang salita na ito na hindi makapagyo, hindi makakakuha. Nagino na magkatapapahin yung salita na yun. Kaya lang, isang magtakabul na pinangalanan itong takabul dito, tapatan ng salita dito, takabula al-mutadayifaini. Takabul, tapatan, al-mutadayifaini ng pinatawag na magkasandalan. Kasandalan. Sa atin
Kabilaan, no? Kabilaan. Ibig sabihin, pag binigkas mo yung isa, pag binanggit mo yung isa, pag sabi mo ng estudyante, ano ibig sabihin? May teacher. Ayun. Pag sinabi mong teacher, may estudyante. Dito ito mga po, yung tinatawag na magkabilaan. Punta tayo tayo. Kabilaan. Magkabilaan, no? Ano ba sabihin niya? Magkabilaan mo, ano? Hindi mana niya, no? Kung nalagibigyan natin ang kulugan nito sa mutadayifay kabilaan. Kung gano'n ba yung rafu al-mutadayifani, no? Makikilala al-mutadayifani ang dalawang magkabilaan, no? Bi'annahuma sa katotohanan silang dalawa, al-lafdani ay dalawang salita, alladani yahum la yuta'akkalu hindi mag-isip, ahaduhuma yung isa sa kanilang dalawa, bidunil akhari, bidunin na wala al-akhari yung isa. No, ibig sabihin, hindi mo matatawag yung tao na gano'n kung wala siyang gano'n. Ayan. Hindi mo matatawag yung kuwan. Halimbawa sabihin mo, halimbawa, naglalakad. No, malagigatan mo, di ba no? Naglalakad. No, naglalakad. Maniniwala ka ba na naglalakad may paa? Adiyo. Di ba no? Hindi mo pwedeng sabihin na naglalakad na walang paa. Di ba no? Kubig na sa Allah, nakasiyang Allah, lahat kudrat yun sa kanya, naglalakad. No, katulad yung sinasabi daw nila doon sa kabilang buhay na nahuhulog. No, pero hindi. Yung mga bagsak mo. Ay, hindi mo nakudrat. Sa pag sinabi mong nahulog na hindi mo masabing nahulog, hindi mo bagsak. Di ba no? Di ba no? Anong salita yun? Pag sinabi mong nahulog, kailangan bumagsak. Di ba no? Pero yung hindi bumabagsak, anong tawag natin doon? Lumulutang, iba yun. Di ba no? Nahulog ko lang, nahulog. Nahulog na rin, nahulog sa po. Hindi ko matatawag na nahulog kung hindi bumabagsak. Gitikita mga kabilaan. Hindi pwede banggitin mo yung isa. No, pero wala sa kanya yung isa. Estudyante, ustad. Di ba? Kaya siya tinawag na ustad kasi nagtuturo siya. Bakit yung mga ustad dyan? Ustad, hindi naman nagtuturo, tinatawag na ustad. Yun yung salita na yun. Pero yung sa totoong kaulugan ng ustad, hindi ganun. Pag sinabi ustad, teacher. Pag sinabi teacher, may estudyante. Dito ka pa kayo butumada. Kaya nga sabi niya dito, hindi mo maisip na pag binigkas mo yung salita niya, wala yung isa. Naku lang, magsabi nga kayo ng gano'n na kahit wala yung isa. Ano? Pwedeng wala yung isa, halimbawa. Ako na? Dabang magturo wala yung dito. Yan, sa kabilang buhay meron. Meron. Pamana, pag sinabi mong umaakyat, na may inaapakan, wala. Meron yan. Ariyo. Alangan na tumalon. May tumalon, meron pa siya inaapakan. So, ganyan yung pagtatapatan ng mga salita. Bakit ito sa atin sinabi? No, kaya niya ito sinabi kasi minsan merong mga salita na gano'n. Ginawa na at ng mga kapirwa kapamilos o tulad. Hindi pari, nagdadamit ng sari-sari. Ito na, pasil yun. Ano yan lang? Pasil yun. Pero kung tutusin, kung titingnan natin yung totoong pananalita na talagang hindi pa rin nagpapagay. Pero pasil yun. Pwede yun sa English na little. Hindi mo na alam sa basa kung anong tawag. Tapos na. An-nisbatu bainal kulliyain. Nakataya. Nisbat, connection sa pagitan ng dalawang salitang kulli. Ariyo. No.
ba? Connection sa pagitan ng dalawang kundi. Next na naman yan. Ngayon, intindihin ninyo na bawat salita, yung una, pinag-aralan natin yung salita, merong kundi, merong Diyos. No, pagkatapos nun, merong tinatawag na makbo, merong tinatawag na masadak. Ngayon naman, sa mga salita na merong tapatan ng mga salita, ang tawag doon, takabulong al-alfa. Yani, ito mga salita na ito. No, kapag nalagay doon sa isang pangungusap, na malalaman mo na mali yung pangungusap, kasi huwag na yung dito pa kayo umating. No, hindi pwede magsama sa isang panahon. Dumating yung estudyante, binigkas mo nga yung estudyante, pero ang ibig sabihin niya, no, meron siyang teacher. Kasi hindi mo maisip na estudyante na laban ng ustad, laban ng teacher. Hindi mo maisip. Katulad ng sabihin mo na, pero itong mga halimbawa natin na nahulog, tapos kailangan na bumagsak, na maling halimbawa yun. Bakit? Kasi yung itong alphas dito na tinatalakay dito, yung tungkol lang sa isip. Yung mga isip. Kasi ang pinakamalaking parte ng salita na magbibigay ng kahulugan ay yung isip. Dumating si Zayd. No, yung isang salita na yun, isang pangungusap na yun ang bibigyan mo ng kahulugan. Yun ang bibigyan mo ng kahulugan. No, halimbawa, sabi mo dumating si Zayd kagabi. Napansin mo na yung mga ustad na hinahanap nila si Zayd. Tahimik lang, hindi naman sila nagtanong kayo. No, alam mo na kinabukasan na kapag hindi dumating, may parusa. Ano yun? Tapos nung subo, nagkukunwari ang naikipag-usap kayo. Yung dumating si Zayd. Dumating si Zayd kagabi. Na yung salita na yun, na ang gusto mong tukuyin ay para, hindi mapalo si Zayd. O di kaya, pangalawa, para malaman ng ustad na si Zayd ay dumating. Yun lang. No. So yung salita na yun, yung pangungusap na yun, dumating si Zayd kagabi. Tama ba yun? Hindi. Tama yun. Ano yun? Na kapag tama yung salita, doon ka makakakuha ng testimony. Yung nakarinig yung salita, o kaya nakabasa doon sa salita, naroon yan kilay. Doon siya pwede kumuha ng kanyang basihan. Balo niya yung estate lang. Ibig sabihin doon siya kukuha ng bakit na kaya sinabi na? Pagkamang tatibidan na bakit? Paano? No. Darating na yung bakit? No. Kasi gano'n lang naman yun. Bakit na kaya yung sinabi? No. So dahil doon sa salita na yun, mapapaisip yung tao. Na yung pag-iisip ng tao na yun ang sinasabi ng mantik. Gidip-gidip ko na isang mantik. Siya po diyo. Kailangan na i-memorize ko natin. Allah. Marunong ko lang makapasal sa isang kapesyo. Nahirap. Kung hindi tayo magpapaliwanag, siguro kahit 5 page patapos dito. Gusto mo naman pahal. Gracias.